Please don't forget to subscribe! Welcome at tuloy po kayo dito sa aming munting garden o tinatawag din naming munting paraiso dito sa France. At samahan ninyo ako today sa garden tour. Hello and good day everyone! Once again, welcome sa aming channel. Ay gusto kong i-share sa inyo ang aming munting paraiso o ang aming cute na garden kagaya ng aming aso nga si Fairy Princess. So today, I'm very happy and excited na i-share sa inyo ang aming garden. So, mag-garden tour tayo today at sana ay magustuhan ninyo ang aking mga tanim, ang mga decorations at ang display ng aking garden. Dapat gagawa tayo ng paraan na kung saan mawawala yung stress natin at isa sa pangpawala ng aking stress ang pag-garden. Kaya today ay samahan ninyo ako sa pagtutour sa aming munting garden dito sa France. Ang aking garden ay hindi lang mga gulay, hindi lang mga bulaklak, kundi may mga herbs din at iba't iba pa. Lalong-lalo na ang mga tanim o yung mga seeds na galing pa Pilipinas. Ang saya-saya talaga na kahit dito sa France ay may mga tumubong tanim na kagaya ng ampalaya, opo, patola, yung malunggay, may alugbate din at marami pang iba na galing Pilipinas. Kahit dito sa France ay hinahanap-hanap ko talaga ang mga gulay na galing Pilipinas. Every summer ay di talaga mawawala ang ampalaya. Since 2015 ay nagtatanim talaga ako ng ampalaya dito sa aming garden sa France. So tingnan ninyo for this year. O diba, bonggang-bongga, ang rami talaga. Ayan pa, ayan, napakaraming ampalaya. Kaya, pag winter time, ay nilalagay ko siya sa freezer namin. O yung tinatawag nila na froster sa Germany. So, ayan, tingnan ninyo, ang daming bunga. Ang saya-saya talaga na parang feeling Pilipinas din ako dito kasi ang dami kong tanim na galing Pilipinas. And I'm very happy talaga na this time ay namumunga halos lahat. Ngayon naman ay gusto kong ipakita sa inyo ang paborito ko na kalabasa o tawag nila sa Germany o yung sa German na Kürbis. So ayan, tingnan ninyo ang ganda. Isa talaga ito sa paborito ko, tingnan ninyo. Hindi ko siya pinagapang sa lupa, yung sa ground, kundi pinagapang ko siya sa punong kahoy. O diba? Tingnan ninyo yung kahoy sa itaas. Ayan, ang ganda talaga. Sa likuran ko naman ay ang mais. First time this year na nagtanim ako ng mais dito sa amin. O ayan. So ilang weeks na lang, sabi nila, mga 3 weeks ay pwede na daw itong i-harvest. O ayan, tingnan ninyo. Nakakasaya talaga. Ang happy ko talaga na napakaraming tanim at parang nakakawala ng stress. Yung nakikita ninyo kanina ay iilan lang sa mga tanim at gulay nandito sa aking garden. Kaya, sa uulitin ay pasok po tayo sa aming munting garden. Ayan, sa pagbukas sa aming garden, ito yung makikita ninyo. O diba, colorful na colorful kasi ang hilig ko talaga sa pagtanim ng mga bulaklak, gulay at marami pang iba. At hindi lang yan, mahilig din kami ng aking husband sa paglagay ng mga decoration at yung kakaibang mga style din. So, tatak talaga ng wrap, o diba? Tatak Raymond, tatak Annalyn at ni Fairy Princess. O diba? Ayan ang aming prinsesa. Kasama ko talaga palagi yan sa aming garden. Ayan. So, unang-una na makikita niyo pagpasok ay ang blackberries. Ang napakasarap lang sa blackberry na ito kasi wala siyang thorn. So, meaning, madali lang at hindi siya sagabal na mag-harvest. So, ayan, may mga kamatis din. At ayan, kitang-kita na ang mga naglalakihang upo. Thanks God na bago pa man matapos ang summer ay namunga talaga ang aking upo. Ayan, malaki sa ngayon. May 2 malaking upo na. Ayan, may mga maliliit pa din. Ayan, tapos itong yellow ay patola yan na bulaklak. Sana nga ay makabunga yung patola kasi I love patola, lalo na yung lagyan ng sardinas. At ito naman ay okra, o diba? Sa isang garden ko sa labas ay may namumunga ng malalaking okra.
At ito naman ay galing naman Pilipinas yung mga buto, yung seeds niya. Ito yung mahaba na chili o yung siling haba. Napakasarap talaga kasi mahilig talaga ako sa maanghang, di ba? Ilang araw din ay naantay ko talaga at salamat na nakabunga na din. So ngayon ay dadalhin ko kayo sa aking cherry tomatoes. O diba? May cherry tomatoes na red at saka yellow at saka may orange din. Nabili ko ang seeds nila hindi sa Pinas kundi dito sa France at saka meron din sa Germany yung yellow. Ang sarap-sarap, napakatamis na klase na kamatis at ang dami talaga, parang mga 40 or 50 plus na seeds yung tinanim ko dito at ngayon ay sobrang dami ng bunga. So inahantay ko na lang siguro mga 1 week or 2 weeks ay makaka-harvest na ako ng napakarami talaga. Ngayon, dadalhin ko naman kayo sa aming munting chapel. Ayan, yan ang aming chapel. So, beside nyan ay yung mga gulay. So, sa ngayon, ito yung chapel namin. Tapos, sa labas niya ay may bulaklak. Oh, ang ganda talaga. Gusto ko talaga na colorful ang dating at puno ng bulaklak. Nang dumating talaga ako dito sa France, napakasaya ko talaga na may area na kung saan pwede makapagtanim ng mga halaman, ng mga bulaklak at makapag-decorate ng bonggang-bongga sa garden. And thanks naman na ang aking husband ay super supportive talaga sa aking hiling. Ayan, isa pa yan yung upo. Ang ganda talaga tingnan. Ang saya-saya na makita mo yung mga tanim mo na namumulaklak, namumunga, at source pa ng pagkain mo. Ang saya ko talaga na may garden na ganito. Pero para sa inyong kaalaman ay hindi din basta-basta mag-take care ng garden. Lalong-lalo na yung paglilinis. So 1 o 2 beses sa isang week ay kailangan ko talagang pagagandahin o puputulin yung mga damo para di tumaas. So, ayan, ang aking alubate, o diba? Ang saya-saya, binigay yan sa akin ng aking kaibigan at ito naman yung malunggay. Ay, napakasaya ko talaga na nabuhay talaga siya. At ito din yung cherry paprika o yung cherry bell pepper. O diba, ang ganda parang mga plastic. Ito ang aking munting garden. So ito ay dito lang sa loob ng aming garden at meron din 2 garden ko sa labas na di naman kalakihan. Ito ay sa loob lang talaga. Tapos sa bahay naman na tinitirhan namin ay may garden din pero hindi siya mga gulay, hindi siya mga prutas, kundi ang nasa labas ay puro bulaklak. So next time ay share ko naman sa inyo ang mga bulaklak ko sa kabilang garden. So itong nakikita niyo ay sa loob lang ng garden. Oh, ang sarap ng feeling na pagising mo sa umaga ay makikita mo ang mga tanim mo na naglalagkihan, ang usbong talaga, mga bulaklak, mga roses. Ang ganda. Ito yung paborito kong roses. 2 talaga yan. Ito yung violet at saka yung red. Ang ganda talaga at ang bango-bango. Parang napaka-presko at refreshing yung pagising mo na pagpunta mo kaagad sa chapel. Kasi everyday nagapunta talaga ako sa chapel. At sa aming chapel din ay meron ding grapes na nilagay namin. Ayan. At sa mga darating na taon ay mapupuno yung aming chapel ng grapes. Sa ngayon ay parang dalawang bunga pa lang ng grapes ang nasa amin. Ang chapel, ang aking tomato house. Next time, isa-isahin ko talaga yung loob ng aking tomato house. Yan. Nakikita nyo yung white dyan. Yan yung aking tomato house. May garenia siya na bulaklak. Tapos, leon talaga kasi Leo ako eh. Leo ang nakalagay na decorations. Tapos, while nandito ka, ay kitang-kita mo din ang kabuuhan ng garden. Gusto ko talaga na malinis always ang aking garden at palaging maganda rin ang mga decorations at mga bulaklak na nasa gilid ng aming chapel. So ayan, once again, yung mga bulaklak. Tapos ito din, napakaganda. Garenia din at tapos yung sa gilid ay tawag nila na parang Japanese roses. Ang ganda din. So, punta naman tayo sa
area na kung saan nakalagay ang aming mais. Ayan. First time ako this year nakapagtanim ng mais dito sa France. So, ito ay popcorn mais. Parang mga 20 siya lahat. Hindi ko na dinagdagan pa kasi di ko pa sure kung mabubuhay talaga siya. Pero as in, buhay na buhay. At 2 to 3 weeks ay pwede ko na siyang i-harvest at may popcorn mais na kami. Tapos ito naman ay yung rosenkol. So para siyang mga maliliit na cabbage. Tapos sa ngayon, nag-start pa lang siya. Ito ang the best talaga na gustong-gusto ko. Na first time ako nakapagtanim ng kalabasa dito na kung saan pinagapang ko siya sa puno ng kahoy. Ang ganda talaga. Kasi gusto ko na hindi siya nakagapang sa ground. Kasi sayang naman na pag mag-cut ako ng damo, baka masali ko siya sa pagputol. So, tinry ko siya na igapang sa kahoy at ang ganda talaga tingnan. Ayan. While habang nagapunta sa pataas ay marami na rin ang bunga ng aming kalabasa. Walang katulad talaga pag may garden. Pag may itananim, may aanihin. So, I'm happy ko na i-share sa inyo yung mga decoration ko dito sa aking garden na maaliwalas at hindi masakit sa mata. Ayan, may upuan din kami dyan banda na kung saan kitang-kita ang kabuuhan ng chapel din sa right side na area. At meron din kaming mga herbs kagaya ng rosemary, yung mga mints, at napakarami pa talagang iba. Hindi ko na nakuhaan ang lahat kasi ang dami talaga. At meron din kaming mga maliliit na mga kahoy na puno ng prutas. So, ayan. Ayan ang aming munting paraiso. Napakasaya at bago ko tatapusin ng video ito ay gusto ko lang i-share na first time ko din nag-try na gawing hanging ang aking mga kamatis and cherry tomato at as in ang bongga ng dating na gawing hanging tomatoes. Napakaganda tingnan na nakahang yung mga kamatis. Ang ganda talaga. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking video for today sa garden tour at hindi lang yan. Sa susunod ay tutur ko talaga kayo sa kabuuan kung ano-ano yung mga munting mga parang mga bahay kubo sa gilid, kung anong makikita ninyo dyan. So sa ngayon ay yung halos mga prutas lang, halos mga gulay, at halos mga halaman lang dito sa aking garden. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel. God bless, thank you very much, and have a great day!